Nakaranas ka na ba ng pakiramdam na para bang lutang after mong mag-take ng maintenance mo para sa high blood? It is but a pleasant day everyone. This is Dr. Bral Coralba, Internal Medicine. Ngayon ay sasagutan natin yung question sa ating comment section sa isa sa mga videos natin regarding telmisartan and amlodipine. Ito ay galing kay Sir Sampitan23. Ang tanong niya, Dok, nakakahilo po ba yan pag pinagsabay yung pakiramdam na parang lasing or lutang? Ang tinatanong ni Sir ay may kaugnayan doon sa video po natin tungkol sa telmisartan at amlodipine. So, ang tinatanong ni Sir ay regarding kung pinagsabay ang telmisartan at amlodipine. So, wala nang paligoy-ligoy pa. Ang sagot po dyan ay yes po sir, possible po. Ang telmisartan at ang amlodipine po ay parehas na gamot para sa high blood or pampababa ng blood pressure. So kapag pinagsabay po ito, lalong-lalo na kapag nagsisimula pa lang na mag-take ng gamot, pangalawa po ay biglang nagtaas po ng dosage ng gamot, or pangatlo po ay mababa na po ang blood pressure po ninyo, yung hindi po usual na blood pressure po ninyo, before kayo nag-take ng gamot at hindi po siya na-check, maaari po kayong makaramdam ng pagkahilo. Minsan parang lutang yung pakiramdam po ninyo, minsan naman nakakaramdam po kayo ng panghihina, or madalas po ay nahihilo kapag tumatayo. Kapag ganito po ang nangyari, ang ibig pong sabihin nito ay bumagsak po yung blood pressure po ninyo sa BP na hindi nakasanayan ng katawan po ninyo, or masyadong mataas po yung usual BP po ninyo, yung drop from the usual BP po ninyo. So yes po, pwede po nating maramdaman ang pagkahilo na para bang lutang or parang lasing yung pakiramdam, lalong-lalo na kapag nagsisimula pa lang po kayong mag-take ng mga gamot po na ito, or hindi pa po sanay yung katawan po ninyo sa mga gamot po na ito. Ang mga tips ko po pag nakaramdam po kayo ng pagkahilo ay number one, um, i-measure nyo po or sukatin ang blood pressure kapag may naramdaman po kayong pagkahilo or before po kayo mag-take ng mga BP meds po ninyo. Pangalawa po ay dahan-dahan pong tumayo sa pagkakahiga po or dahan-dahang umupo sa pagkakahiga para hindi po kayo makaramdam ng sudden shift ng BP, para hindi po kayo biglang nahihilo. Pangatlo po ay kung wala naman po kayong mga fluid restrictions, hindi po kayo pinagbawalan ng doktor po na uminom ng ganito kadaming tubig, or nilimit po, for example, nilimit lang kayo ng 1 liter or 1.5 liters, uminom po kayo ng sapat na tubig para hindi po kayo dehydrated at bumaba pa lalo yung blood pressure po ninyo. Pang-apat, kung tuloy-tuloy na po yung pagkahilo po ninyo or very severe yung pakiramdam ng pagkahilo po ninyo, mas maganda pong magpatingin na po kayo sa doktor. Ang mga red flags naman na tatandaan natin, at kapag nakita nyo po ito sa mga pasyente po ninyo or sa sarili po ninyo, better to consult at the ER immediately. Number one po, kapag meron po kayong chest pain na kasama doon sa pagkahilo po ninyo. Pangalawa po is pag nawalan po kayo ng malay. Pangatlo is kapag severe yung pagkahilo po ninyo tapos accompanied pa ito ng panghihina or malalang pagkahina. Lalong-lalo na kapag may lateralizing symptom, ibig pong sabihin one-sided lang po yung pagkahina po ng katawan po ninyo. At pang-apat po ay kapag nahihirapan din po kayong huminga. So pag ganito po yung pakiramdam po ninyo, go to the ER immediately. Maraming salamat po sir sa pagtatanong po ninyong iyon. I hope meron po kayong natutunan sa video po na ito. At ang take home message ko po sa inyo ngayon ay hindi lahat po ng pagkahilo ay side effect or epekto po ng pag-take ninyo po ng gamot. Kaya maging vigilant po kayo lagi at alamin kung kailan kayo dapat pumunta sa ER. Sa mga nakapanood po ng video na ito, ano po yung pinakamababang na itala ninyo or na i-record ninyong blood pressure po ninyo habang naka-maintenance po kayo? Comment down below.